Alam mo ba na posible kang kumita ng pera kahit habang natutulog ka, kahit pabalubog ka ngayon sa utang? Parang imposible, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa'yo na hindi lang ito posible, kundi ito mismo ang ginagawa ng mga tunay na milyonaryo? Karamihan sa mga tao ay ginugugol ang buong buhay nila sa maling paraan ng paghahanap ng pera. Iniisip na ang solusyon ay ang magtrabaho ng mas mahaba o kumuha ng mas mataas na diploma. Pero hindi ito ang sagot. At ako mismo ang patunay niyan. Napaisip ka na ba kung bakit karamihan ng tao ay habang buhay na hirap sa pera, kahit nagsusumikap sila araw-araw? Ang katotohanan ay, hindi natin kailanman tunay na natutunan kung paano talaga gumagana ang pera. Hindi ito tinuro sa paaralan ni sa loob ng bahay. Tinuruan tayong sumunod, maghanap ng seguridad hindi ng kalayaan. Mula pagkabata, tinuruan tayong magpakabihasa sa mga pagsusulit, makakuha ng matataas na marka, pumasok sa magandang unibersidad, at humanap ng maayos na trabaho. Pero walang nagturo sa atin kung paano lumikha ng yaman. Walang nagturo kung paano talaga kumita ng malaki. At may sasabihin ako sa iyo na baka ikagulat mo, karamihan ng mga guro na nagtuturo ng ekonomiya o pinansyal na matematika ay hindi rin talaga marunong kumita ng pera. Alam mo kung bakit? Dahil ang pag-alam kung paano magdagdag o magbawas ay hindi sapat para kayumaman. Ang pag-alam ng presyo ng isang bagay ay hindi nangangahulugang marunong kang paramihin ang iyong yaman. Kaya nga maraming tao ang nabibigo. Ako mismo, hanggang sa edad na 26 na taon, ay isang malaking kabiguan. Hindi ko natapos ang pag-aaral, wala akong formal na edukasyon, nagtatrabaho lang ako sa mga karaniwang trabaho, at ang kita ko noon ay humigit kumulang sa 22,000 piso kada taon. 22,000 lamang. Halos hindi sapat para mabuhay. Lumulubog ako sa utang, laging may atraso, hindi umaabot ang sahod. Kung may nagsabi sa akin noon na balang araw ay magiging milyonaryo ako, malamang ay natawa lang ako. Pero lahat yon ay nagbago dahil sa isang libro. Nabasa ko ang Mag-isip at Yumaman ni Napoleon Hill. Parang kuryente ang dating sa akin. Ipinakita niya na may daloy ng enerhiya, parang ilog, na sa isang banda ay ang mga yumayaman, at sa kabila naman ay ang mga nananatiling dukha. At ang kaibahan sa pagitan nila ay hindi swerte, hindi katalinuhan, hindi diploma, kundi ang paraan ng pag-isip. Ang paraan ng pagtingin mo sa pera ang nagtatakda kung ito ay lalapit o lalayo sa'yo. Kaya gusto kong itanong ito sa'yo ngayon, ano ang nararamdaman mo kapag naiisip mo ang pera? Takot? Kawalan ng katiyakan? Guilt? Galit? Kung isa man sa mga emosyon na yan ang pumapasok sa isip mo, malamang ay ikaw, nang hindi mo namamalayan, ay lumalangway kontra sa agos ng kasaganaan. Nauunawaan kita. Matagal din akong ganyan. Lumaki ako sa mga kasabihang madumi ang pera, hindi nagpapasaya ang pera, at ang mayayaman ay sakim. Kaya matagal din akong walang kaalam-alam na sinisira ko ang sarili ko. Iniiwasan ko ang bagay na gusto kong makamit dahil sa ilalim ng kamalayan ko, iniisip kong mali ito. At ang mas nakakatakot, karamihan sa mga tao ay ganito rin at hindi nila alam. Ayon sa mga pananaliksik sa agham ng utak, nabubuo ang ating mga paniniwala tungkol sa pera bago pa tayo umabot sa 7 taon. Bago pa tayo matutong magtali ng sintas ng sapatos, nabuo na ang batayan ng ating pinansyal na kinabukasan. Pero may pag-asa pa. At ang unang hakbang ay ang pag-unawa na ang tunay na hadlang ay wala sa kinikita mo kundi nasa laman ng isip mo. Naalala ko ang isang kwento na hanggang ngayon ay bumabalik sa puso ko. Isa sa mga unang araw ng pagbabagong buhay ko, ako ay naglilinis ng sahig sa isang opisina. Nag-umpisa ako bilang janitor at may nakita akong papel na pera sa sulok ng kwarto. 20 dolyar yon na sa halaga ngayon ay halos 1,000 at 100 piso. Nang sandaling yon, naisip ko mas malaki pa ito kaysa sa laman ng bank account ko. Pwede ko naman sanang ilagay sa bulsa at umalis. Pero may boses sa loob ko na nagsabi, hindi pa ito para sa'yo. Kaya iniwan ko ang pera sa mesa ng may-ari ng kumpanya, may kasamang sulat. Kinabukasan, tinawag niya ako at sinabi, alam mo kung ano ang ibig sabihin ng integridad. At kung matutunan mo rin ang disiplina, malayo ang mararating mo. Ang lalaking iyon ay naging isa sa mga unang taong gumabay sa akin. Isang simpleng kilos, sa panahong wala akong kahit ano, ang siyang bumaligtad sa direksyon ng aking buhay. At marahil, ngayon ay tinatanong mo ang sarili mo, paano ba talaga ako magsisimula? Magsimula ka sa loob mo.
Obserbahan mo ang iniisip mo tungkol sa pera. Kapag nakakakita ka ba ng taong may mamahaling sasakyan, nakakaramdam ka ba ng inggit? Galit? O nai-inspire ka? Kapag iniisip mo ang laman ng iyong bangko, natatakot ka ba o may pakiramdam ka ng kontrol? Ang unang hakbang ay ang ilabas ang mga paniniwalang ito, titigan ang mga ito ng diretsyo, at itanong, totoo ba talaga ito o isang bagay lang na itinuro sa akin at hindi ko kailanman kinwestiyon? Karamihan sa mga tao ay namumuhay na may imaheng panloob ng kakulangan. Nakikita nila ang sarili nila bilang isang taong palaging nakakaraos lang, na hindi dapat mangarap ng malaki, na hindi isinilang para yumaman. At ang imaheng ito ng sarili ang paulit-ulit na lumilikha ng parehong resulta taon-taon. At masasabi ko sa iyo ng buong paniniwala, hanggat hindi mo binabago ang pagtingin mo sa sarili mo, walang magbabago sa labas. Para itong sinusubukang baguhin ang refleksyon sa salamin ng hindi binabago ang mukha. Impossible. Kaya, iniimbitahan kita ngayon na simulan ang isang bagong uri ng paglalakbay. Isang paglalakbay ng muling paghubog. Hindi tungkol sa pananalapi, kundi tungkol sa isipan. Dahil, kaibigan, ang pera ay refleksyon lamang ng halaga na pinaniniwalaan mong taglay mo. At heto ang magandang balita, pwede mong baguhin yan. Hindi mahalaga kung anong edad mo. Hindi mahalaga ang nakaraan mo. Hindi mahalaga kung nalugi ka na, may utang ka ngayon, o nagsisimula ka mula sa wala. Ako man ay nagsimula sa wala. Higit pa riyan, nagsimula ako na baon sa utang. At binago ko ang lahat. Ngayon, isipin mo kung ano ang kaya mong gawin kung nasa iyo ang tamang kaalaman, ang wastong pag-iisip at ang matibay na pasya na hindi na muling tatanggap ng mas mababa kaysa sa karapat-dapat sa iyo. Lahat ay nagsisimula rito. Sa loob mo. Sa paraan ng pag-iisip mo. Sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. At sa antas ng paniniwala mong karapat-dapat kang umasenso. Ang pinakamalaking patibong pagdating sa pera ngayon ay ang paniniwala na ang tanging paraan para kumita ay ang ipagpalit ang oras mo sa pera. Iyan ang dahilan kung bakit milyon-milyong tao ang nagtatrabaho ng 40, 50, hanggang 60 oras kada linggo at gayon paman ay nauwi sa kakapusan sa katapusan ng buwan. At ang pinakanakakagulat, akala nila ang solusyon ay magtrabaho pa ng mas matindi. Para bang ang problema ay kulang na pagsusumikap. Pero hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang lihim na tuluyang bumago sa buhay ko, hindi ka isinilang para habulin ang pera. Isinilang ka para akitin ito. At isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan para gawin ito ay ang paglikha ng maraming pinagkukunan ng kita. At hindi ito pribilehiyo lamang ng mga milyonaryo. Sa katunayan, ito ang landas na maaari mong tahakin upang makaahon sa pagkakabihag sa kakulangan. Kapag sinabi kong maraming pinagkukunan ng kita, hindi ibig sabihin ay kailangan mong magtayo ng maraming negosyo, bumili ng maraming ari-arian para paupahan, o magsimulang mag-invest ng milyon-milyong piso agad-agad. Hindi iyon. Ang tinutukoy ko ay ang matutong gamitin ang mga bagay na alam mo na, at ginagawa mo na, sa mga bagong paraan na nagbibigay pa rin ng kita, kahit hindi ka aktibong gumagawa. Halimbawa, kilala mo ba ang isang taong magaling manahi? Maaaring ituloy niya ang paggawa ng mga damit para sa mga kliyente, tulad ng nakagawian niya, pero paano kung magsimula siyang magturo sa pamamagitan ng mga video? Paano kung bumuo siya ng isang online na kurso gamit ang mga kaalamang naipon niya sa loob ng maraming taon? Paano kung mag-alok din siya ng konsultasyon sa ibang mananahi? Sa loob ng maikling panahon, pwede siyang magkaroon ng 3, 4 na paraan ng pagkita mula sa iisang kaalaman. At wala sa mga ito ang nakadepende sa patuloy na pagod ng kanyang katawan. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng pagpaparami. Kapag inalis mo ang mindset ng isang empleyado at inampon ang kaisipan ng isang tagalikha. Isang tagalikha ng mga solusyon. Isang daluyan kung saan dumadaloy ang halaga. Ang kaibahan ng mga taong yumayaman at ng mga nananatiling nakatali sa kakulangan ay nakasalalay sa pagkakaunawang ito. Ang mga mayayaman ay hindi natatakot ilabas ang kanilang mga ideya sa mundo. Bumubuo sila ng mga sistema. Nagtatanim sila sa maraming lupa. At kalaunan, ang ani ay dumarating ng sabay-sabay sa iba't ibang dako. Ang CNBO ay nagsabi na humigit kumulang 65% ng mga milyonaryo ay may hindi bababa sa 3 magkakaibang pinagkukunan ng kita. At hindi ito isang bagay na basta na lang nangyari. Isa itong desisyong batay sa estratehiya, kamalayan, at malinaw na pananaw sa hinaharap.
Habang maraming tao ang nababahala sa posibilidad na mawalan ng trabaho, ang mga ganitong uri ng individuo ay alam na mayroon silang ibang paraan para panatilihin ang kanilang kalayaan sa pananalapi. At dahil dito, nakakamit nila ang isang bagay na hindi kayang tumbasan ng halaga, ang kapayapaan ng isip. Naalala ko pa ang isang sandali sa buhay ko na tumatak sa aking isipan. Noon ay nagtatrabaho ako kasama sina Earl Nightingale at Lloyd Conant, dalawang napakatalinong tao na tumulong sa akin na buksan ang isip ko sa panibagong paraan ng pag-isip. Sa isang pag-uusap, tumingin sa akin si Lloyd at sinabing, "Bob, kailangan mong itigil ang pag-asa sa kita mula lang sa oras mo. Limitado ang oras mo. Pero ang isipan mo walang hangganan." Napalalim ang tama ng mga salitang yon. At mula noon, napagpasyahan kong bumuo ng aking unang sistema ng kita na hindi nakasalalay sa presensya ko. Ginamit ko ang mga nilalaman ng mga seminar na itinuturo ko noon at ginawa ko itong programang audio. Una kong inilabas sa mga tape, pagkatapos ay sa mga C, at kalaunan sa mga ni tatlo. At ang mas kahanga-hanga pa. Makalipas ang maraming taon, habang ako'y natutulog, nasa biyahe, o nasa entablado, patuloy pa ring nagbibigay ng halaga, at ng kita, ang material na yon. Natuklasan ko na pwede pala akong mapunta sa iba't ibang lugar ng sabay-sabay, kahit hindi umaalis sa kinatatayuan. At kaya mo rin yon. Maaaring iniisip mo ngayon, pero hindi naman ako eksperto. Sino naman ang gustong matuto mula sa akin? Iyan ay ang tinig ng pag-aalinlangan na gustong pigilan kang lumaki. Lahat tayo ay may kaalaman na wala pa sa iba. At sapat na yon para makapagsimula. Maaaring ito ay tungkol sa pagluluto, pag-organisa, paghahalaman, pananahi, pagbabudget ng pera, wika, musika, o pagkukumpuni ng gamit sa bahay. Kahit anong uri ng kakayahan, siguradong may mga taong interesadong matuto nyon. At kung may nanonood, may pagkakataon. Pero heto ang babala, huwag mong ipagkamali ang sipag sa talinong pinansyal. Ang isang mason na nagtatrabaho sa ilalim ng araw ng 20 taon pero hindi pa rin tumataas ang kita ay hindi kulang sa dangal, pero siya ay nasa sistemang hindi nagbibigay ng pagkakataong dumami ang kita. Mahalaga ang alam niya, pero habang hindi pa yon nagiging isang sistemang maaaring ituro, ulitin, o ipamahagi, mananatili siyang umaasa sa sariling pawis. Kailangan mong magtayo ng mga pinagkukunan ng kita na hindi kailangan ang palagi mong presensya. Mga pinagkukunan na patuloy na gumagana kahit ikaw ay may sakit, pagod o nasa bakasyon. Iyon ang tinatawag na pasibong kita. At iyan ang tunay na nagdadala ng kalayaan. Isipin mo ito, paano kung ang isa sa iyong bayarin sa kuryente, tubig, o upa ay nabayaran ng perang pumasok habang ikaw ay natutulog? Paano kung, sa paglipas ng panahon, kaya mong bayaran ang lahat mong gastusin mula sa mga kitang hindi na nangangailangan ng tuwiran mong paggawa? Posibleng-posible yan. Pero nagsisimula lahat sa isang desisyon, ang desisyong lumikha, hindi lang gumamit. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay bilang mamimili. Bumibili ng kurso, produkto, serbisyo, solusyon. Kakaunti ang pumupuesto bilang tagalikha. Pero ang lumilikha, siyang namumuno. Ang lumilikha, siyang nagpaparami. Ang lumilikha, siyang yumayaman. Kaya heto ang tanong ko, anong alam mong gawin na maaari mong gawing produkto o serbisyo? Aling bahagi ng kaalaman mo ang maaaring iproseso, ituro, ibahagi, gawing lisensyado, o ibenta? Maaaring wala ka pang sagot ngayon, pero kapag seryoso mong hinanap ang sagot, sigurado akong matatagpuan mo ito. At gusto kong isipin mo ito ng malalim, paano kung, sa loob ng kalahating taon, magkaroon ka ng 2 o 3 bagong daluyan ng kita? Maaaring maliit pa sa simula, pero tuloy-tuloy. Ano kaya ang may dudulot nito sa'yo? Katahimikan ng isip. Seguridad, kalayaan, panahon para sa pamilya, mga biyahe, o simpleng kaginhawaan na hindi mo na kailangang maghabol ng bayarin sa katapusan ng buwan. Lahat ng ito ay kayang makamit. At nagsisimula ito sa isang bagay, isang desisyon. Ang desisyong lisanin ang nakasanayang pananaw sa isang sweldo lang at pumasok sa pananaw ng maraming agos ng kita. Ang desisyong iyan ang bumago sa buhay ko. At pwede rin itong baguhin ang buhay mo. Dahil ang lahat ay nagsisimula sa isipan. Ang paraan ng iyong pag-isip, pagdama, at paniniwala tungkol sa iyong sarili at sa mundo ay siyang pangunahing gumuguhit ng iyong kalagayang pinansyal, mas makapangyarihan pa kaysa anumang diploma, koneksyon, o pisikal na pagsusumikap.
Hindi alam ng karamihan na ang perang pumapasok sa kanilang buhay ay hindi talaga refleksyon ng kanilang trabaho, kundi ng imaheng taglay nila sa kanilang panloob na pagkatao. Si Napoleon Hill ay naglarawan nito ng kahanga-hanga ng kanyang banggitin ang malaking ilog na hindi nakikita na may dalawang direksyon, isang direksyon patungo sa kasaganaan at ang isa sa kakulangan. At ang nagtatakda kung saan ka dadalhin ay hindi ang iyong pinagmulan, ang iyong edad, o kahit pa ang iyong pinag-aralan. Ang talagang nagtatakda ay ang mga iniisip mong palagyan. Dahil ang iyong mga iniisip ay bumubuo ng mga paulit-ulit na padron, at ang mga padron na ito ay nagiging otomatikong asal. At kapag tumagal, ang mga asal na ito ang bumubuo ng iyong katotohanan. Karamihan sa mga tao ay nag-isip tungkol sa pera mula sa takot. Laging may pakiramdam ng kakulangan. Lagi silang nag-aalala, laging nagtatangkang hawakan ang kakaunting meron sila. Ang ganitong pag-iisip ay gaya ng paglangoy na salungat sa agos. Nakakapagod, nakakainis, at bihirang magdala ng mabuting resulta. Ngayon, sagutin mo ito ng tapat. Kapag iniisip mo ang iyong kinabukasan sa pananalapi, nakakaramdam ka ba ng gaan o tila ba ikaw ay nasasakal? Naiisip mo ba ang iyong sarili na kumikita ng mas malaki kaysa sa kinikita mo ngayon? Nakikita mo ba ang sarili mong nakatira sa lugar ng iyong mga pangarap, namumuhay ng tahimik, may kapanatagan, at walang alalahanin sa mga bayarin? Ang karamihan ay hindi man lang makaisip ng ganitong senaryo. Dahil sa napakatagal nilang nasanay sa ideya ng kakulangan, hindi na nila kayang hayaang pumasok ang ganitong klaseng pag-isip. At anumang hindi pinapayagan ng isipan ay hindi kailanman nagkakaroon ng lugar sa buhay. May isang napakanipis na guhit sa pagitan ng kung ano ang iniisip mong kaya mong makuha at kung ano talaga ang kaya mong maisakatuparan. Kapag naging manipis ang guhit na ito, nagkakaroon ng malaking pagbabago. Ngunit habang ito'y nananatiling malawak, ikaw ay nabibitag sa paulit-ulit na siklo ng mga hadlang. Hindi ito tungkol sa pag-asa na walang laman. Ito ay tungkol sa agham ng isipan. Ayon sa pananaliksik mula sa Universidad ng Stanford, hindi kayang kilalanin ng utak ang kaibahan ng isang tunay na karanasan sa isang bagay na mariing na imagine lamang. Kapag iniisip mong paulit-ulit ang buhay na puno ng kahirapan, kakulangan, at hadlang tinatanggap ito ng iyong utak bilang isang realidad. Sinisimulan nitong paganahin ang mga mekanismo ng depensa. Iniiwasan mong sumubok ng bago. Nagsisimula kang pagdudahan ang mga sariwang ideya. Sinisira mo ang sarili mong pagsulong. At lahat ng ito ay nangyayari sa ilalim ng kamalayan, hindi mo namamalayan. Pero alam mo ba kung ano ang kahanga-hanga? Baligtad din ang totoo. Kapag pinili mong punuin ang iyong isipan ng mga kaisipan ng kasaganaan, kapag sinanay mo ang sarili mong makakita ng mga posibilidad kung saan dati ay problema lang ang nakikita mo, at kapag naisip mong ikaw ay isang taong masagana, ang utak mo ay sisimulang tumulong sa'yo. Gumagawa ito ng mga bagong koneksyon, nagkakaroon ng mas malinaw na pananaw, at nagbubunga ng mga bagong pagkilos. Magsisimula kang kumilos ayon sa bagong katauhan. At ang katauhang iyon ang huhubog sa bagong takbo ng iyong buhay. Naranasan ko ito mismo. Nang mabasa ko ang aklat na Mag-isip at Yumaman, hindi ko agad naintindihan ang lahat ng nilalaman. Pero may isang pangungusap doon na tumama sa kaibuturan ng puso ko. Anumang bagay na kayang likhain at paniwalaan ng isipan ng tao, ay kaya niyang makamtan. Kaya nagpa siya akong subukan. Inisip ko ang sarili kong tumatanggap ng mahigit kumulang 600,000 piso buwan-buwan. Pagkatapos ay 6 na milyong piso. Paglaon, 60 milyong piso. Sa simula ay parang kabaliwan. Nagtatrabaho pa rin ako noon bilang tagalinis ng opisina, tandaan mo. Pero dahan-dahan, nagbago ang aking pagkilos. Nagsimula akong magdamit ng may kumpiyansa, makisalamuha sa ibang klaseng tao, at magtanong ng ibang klaseng tanong. At heto ang mahika, nakita ko ang mga oportunidad na palagi namang nariyan, ngunit dati ay hindi ko man lang napapansin. Para bang isang bagong mundo ang bumuka sa harapan ko. Pero ang totoo, ang mundo ay nanatiling pareho. Ako ang nagbago. At marahil iniisip mo ngayon, pero Bob, paano ko babaguhin ang takbo ng isipan ko kung ang lahat ng nakapaligid sa akin ay tila salungat? Nauunawaan ko yan. Kapag napapalibutan ka ng mga bayarin, utang, at suliranin, napakahirap isiping ikaw ay isang taong masagana. Ngunit doon mismo nagtatago ang tunay na sikreto. Hindi mo iniisip ang kasaganaan pagkatapos magbago ang iyong mundo. Ang kasaganaan ay nagsisimula sa pag-isip mo. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isip.
Kailangang kumilos ka na para bang nandoon ka na. Para bang tinatamasa mo na ang tagumpay. Para bang narating mo na ang antas na hinahangad mo. Para bang alam mo na ang kailangan mong malaman. Maaaring sa una ay parang isang palabas lang ang lahat ng ito. Pero sa katunayan, ito ay isang uri ng pagsasanay. Isang paraan ng muling pagtuturo sa sarili. Isang proseso ng ganap na pagbabago. Hindi mo kailangang maniwala ng lubos kaagad. Ang mahalaga ay magsimula ka lang, kahit kaunti. Ang tiwala ay lumalakas habang pinagsasanayan mo ito. Isa sa mga bagay na araw-araw kong ginagawa at patuloy kong ginagawa hanggang ngayon ay ang pagsambit ng mga pahayag. Mga salitang simple pero matindi ang epekto. Gaya ng ako ay parang magnet na humihila ng kasaganaan. Ang pera ay dumadaloy sa akin mula sa mga inaasahan at hindi inaasahang pinagmumulan. Ako ay karapat-dapat sa kasaganaan. Alam mo ba ang nakakatawa? Sa simula, parang sinungaling ako sa sarili ko. Parang niloloko ko ang sarili ko sa bawat bigkas ng mga yon. Pero habang tumatagal, ang isipan kong nasa ilalim ng kamalayan ay unti-unting tinanggap ang mga ito. At kapag nangyari na yon, susunod na rin ang katotohanan mo. Napaisip ka na ba na baka hindi pera ang kulang sa'yo, kundi isang mas malinaw na larawan ng sarili mo? Isang mas matibay na paniniwala na posible kang mamuhay ng may kalayaan, kapanatagan at kasaganahan. Lahat ng kailangan mong baguhin para sa bagong realidad ay nasa loob na ng isip mo ngayon. Ang problema lang, patuloy mong ginagamit ang luma mong bersyon. Isang lumang bersyon na puno ng takot, kakulangan, at pakikibaka para lang mabuhay. Pero pakinggan mo ako, hindi ka nilikha para lang makaraos. Ikaw ay nilikha upang lumago. Upang lumawak. Upang umunlad. At nagsisimula lamang ito kapag pinili mong palitan ang lumang kwento na paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo ng isang bago, isang kwento kung saan ikaw ang bida, hindi biktima. Isang kwento kung saan ikaw ang lumikha, hindi lang tagasunod ng pangyayari. Kaya inaanyayahan kitang gumawa ng pangakong ito sa sarili mo, simulan mong pagmasdan ang mga iniisip mo ng mas maingat. Tanungin mo ang lahat ng bagay na humahadlang sa'yo. Buhayin mo ang bagong larawan ng sarili mo. Isipin mo ang sarili mong namumuhay ng buong sigla at katuparan at gawin mo ito ng may damdamin, may lakas, may katotohanan. Dahil lahat ay nagsisimula sa loob. At kapag binago mo ito, susunod ang lahat. Iyan ang tiyak ko. Maraming tao ang naniniwala na ang tanging dahilan para magtrabaho ay para kumita ng pera. Kaya marami rin ang palaging hindi masaya, walang sigla, at nakakulong sa mga trabahong kinamumuhian nila. Pero hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang bagay na maaaring magpalit ng takbo ng buhay mo, hindi ka isinilang para magtrabaho lang kapalit ng pera. Ang pera ay dapat na bunga lang ng iyong ginagawa. Ang tunay mong hanap buhay ay dapat sumasalamin sa bagay na nagbibigay buhay at galak sa iyo. Doon nagsisimula ang himala. Ang pera, sa totoo lang, ay may dalawang layunin. Una, upang bigyan ka ng ginhawa sa buhay. At habang mas maginhawa ang pakiramdam mo, mas nagiging malikhain ka. Ikalawa, upang madala mo ang kabutihang ginagawa mo sa mas malawak na lugar, lagpas pa sa abot ng iyong katawan. Ang pera ay enerhiya. Pinapalakas nito kung ano na ang nasa loob mo. Kung ikaw ay mapagbigay, lalo kang magiging bukas palad. Kung ikaw ay malikhain, mas lalawak pa ang epekto mo. Pero kung ang pamumuhay mo ay laging may takot, lalayo sa iyo ang pera. At karamihan ng tao, ganito ang pamumuhay. Maghapong nagtatrabaho, iniisip lang kung paano babayaran ang mga utang, kung paano makakaligtas hanggang sa susunod na buwan. Hindi iniisip kung paano lumikha, kung paano magtayo, o kung paano maglingkod ng may tuwa. Naglilingkod sila dahil kailangan. Lagi silang naghihintay ng uwian. Lagi silang sabik sa Biyernes. Lagi nilang kinamumuhian ng Lunes. Pero sagutin mo ito ng tapat. Ilang beses ka na bang nagising na sabik, punong-puno ng kasiyahan para sa araw na yon? Ilang beses mo nang naranasan na ganun ka kasubsob sa ginagawa mo, na nakalimutan mong lumilipas na ang oras? Kung hindi mo ito nararanasan madalas, baka nabubuhay ka para lang magkapera, at hindi talaga nabubuhay ng buo. Natutuhan ko ito sa mahirap na paraan. Bago ko narating kung nasaan ako ngayon, ako ay naglilinis ng mga opisina. Sa gabi. Mag-isa. Minsan ay umuulan ng nyebe sa labas, madilim sa paligid, ako lang at ang timba sa kamay. Isa yung marangal na trabaho, pero wala akong nakikitang saysay. At sa panahong iyon nagsimula akong maghanap ng iba pa.
Nagsimula akong magtanong, ganito na lang ba talaga? Talaga bang ang buhay ay tungkol lang sa pagtatrabaho para bayaran ang mga utang at hintayin ang darating na Sabado at Linggo? Sa kaibuturan ng puso ko, natagpuan ko ang sagot at ito ay isang matatag na hindi. Isang pagtangging napakalalim na nagsimulang itulak ako palayo sa ganoong uri ng pamumuhay. Noon ko unang natuklasan ang kahulugan ng paggawa na may saysay. Hindi dahil sa kung magkano ang kinikita ko, kundi sa kung anong uri ng tao ang aking nagiging bunga ng ginagawa ko. Napagtanto kong ang tunay kong trabaho ay hindi ang maglinis ng sahig, kundi linisin ang sarili kong isipan. Linisin ang mga paniniwalang humahadlang sa akin. Alisin ang paniniwalang wala akong halaga, kundi sa isang tiyak na gawain lamang. At habang nililinis ko ang kalooban ko, unti-unting nagbukas ang mga pintuan sa labas. Nagsimula akong mag-aral, magturo, mag-record, magsulat. Nagsimula akong magkaroon ng positibong epekto sa buhay ng iba. At nagsimulang dumaloy ang pera. Hindi dahil hinabol ko ito, kundi dahil hinabol ko ang layunin ko sa buhay. At dito ko naintindihan ang tunay na lihim, ang pera ay sumusunod sa taong may malasakit at naglilingkod ng may sigasig. Kapag mahal mo ang ginagawa mo, para kang magneto, nararamdaman yan ng mga tao. Nagtitiwala sila. Bumibili sila. Nire-rekomenda ka nila. Bumabali sila. Ngayon, isipin mo ito, paano kung ang iyong kita ay hindi na isang suliranin? Paano kung bayad na lahat ng bayarin mo? Kung may sapat kang pananalapi para mabuhay ng panatag? Ano ang pipiliin mong gawin sa oras mo? Mananatili ka ba sa kasalukuyan mong trabaho? O iiwan mo na ang lahat para simulan ang isang panibagong landas? Ang simpleng tanong na ito ay mas nagsisiwalat ng tunay mong pagkatao kaysa anumang resume. Dito mo malalaman kung nasaan ang puso mo. At kung nasaan ang puso mo, doon din dapat nakatutok ang atensyon mo. Kaya gusto kitang hikayatin na baligtarin ang tradisyonal na paraan ng pag-isip. Sa halip na itanong mo sa sarili mo kung alin ang may mas malaking kita, itanong mo kung ano ang kayang kong gawin araw-araw na may galak sa puso, kahit wala pa akong kikitain sa umpisa. Sapagkat ang lugar na yan, kung saan nagtatagpo ang saya at layunin, ay siyang tunay na pinagmumulan ng kasaganaan. May kilala akong mga taong nagsimula ng walang kita. Basta ibinahagi lang nila ang bagay na mahal nila. Isang lalaki ang nagsimula sa likod bahay, nagkukwento tungkol sa mga halaman. Ngayon, mayroon siyang channel na umaabot sa milyon-milyong views, nagbibigay siya ng mga seminar, naglalabas ng sariling mga produkto, at hindi na kailanman nag-alala tungkol sa pera. Lahat ng iyon ay nagsimula sa isang pasyang gawin ang bagay na may saysay. Hindi mo kailangang iwan ang lahat ngayon din, ngunit kailangang magsimula ka ng magpadala ng enerhiya sa tamang direksyon. Maaaring isang oras lang bawat araw na ilalaan mo sa isang proyekto na nagpapasigla sa iyo. Maaaring mag-alok ka ng bagong serbisyo na mas akma sa kung sino ka talaga. O marahil, sapat na muna na araw-araw mong tanungin ang sarili mo, ano ang tunay na nagbibigay ng kasiyahan sa akin? Sapagkat sa huli, hindi lang tungkol sa pera ang usapan. Tinutukoy natin dito ang kapayapaan ng kalooban. Ang kakayahang mahiga sa gabi na may ngiti, alam mong ang araw mo ay may kabuluhan. Ang pagmamasid sa sarili mong buhay at masabing, ito ay may saysay. At ang pinakakahanga-hanga sa lahat. Kapag nagtatrabaho ka ng may layunin, ang pera ay kusang dumarating. Dumadaloy ito mula sa hindi inaasahang lugar, mula sa hindi mo inaakalang pinagmumulan, at sa dami na hindi mo inakalang posible. Ang tamang trabaho ay hindi iyong malaki agad ang bayad. Ito yung, habang lumilipas ang panahon, binabayaran ka ng mas higit kaysa inaakala mo, at binibigyan ka pa ng saya habang ginagawa mo ito. Kapag natagpuan mo yan, hindi mo na mararamdaman na nagtatrabaho ka pa. At masasabi ko sa iyo ng buong pananalig, bawat hakbang na papunta roon ay sulit. Ang tunay na kayamanan ay nagsisimula sa loob mo. Hindi ito nakadepende sa sahod mo. Hindi sa titulo ng trabaho mo. Hindi sa laman ng bank account mo. Nasa isip mo ito, sa kung anong paniniwala ang pinanghahawakan mo tungkol sa sarili mong kakayahan. Nasa antas ng pahintulot na ibinibigay mo sa sarili mong lumago. Kapag naintindihan mo ito, kapag tunay mong niyakap ang katotohanan ito, magsisimulang magbago ang lahat. Sapagkat ang isipan mo ay hindi na hadlang kundi isang makapangyarihang kaalyado. Kaya kung desidido kang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito, nasa harap mo ngayon ang susunod na hakbang. Panoorin mo ang video na lumilitaw na ngayon sa iyong screen. Sa susunod na yugto, akyat tayo ng isa pang baitang sa hagdan ng iyong paglago at pag-unlad.
Maaaring ang isang hakbang ay tila maliit, ngunit kung ito ay patungo sa tamang direksyon, maaari nitong baguhin ang buong takbo ng buhay mo. Sama-sama nating tahakin ang landas ng pagiging 1% na mas mabuti kaysa kahapon. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Hinihintay kita sa susunod na video.